I know that you are for me. I know that you are for me. I know that you will never forsake me in my weakness. And I know that you have come now, even if to ride upon my heart, to remind me who you are. Taas po natin ang kamay. Lord, we thank you so much for the blood. Because the blood, we experience your forgiveness, your healing, your victory. And now we come. Thank you so much for your love, for your grace that is abounding, mercy that never ceases, fresh and new every morning. Truly great is your faithfulness. Raise your hands, church, and invite the Holy Spirit continuously. Holy Spirit, tower dwell, come in this place. Lahat ng lalaki, babae, magtakas ng kamay sa Holy Spirit. Omnipotent Father, of mercy,
today, please prepare our hearts, knowing and believing that you are the author of the Scripture, and you alone who can interpret to us the exact meaning and the interpretation of it. Please inspire me and your people as we hear your message. And I promise and we promise the glory, the honor, and the praise. We will give up all. This is our prayer to you today. In the mighty name of Jesus. And everyone will say, all the praise God. 10 seconds. All the praise Praise God. Makakaupo na kayong lahat. Good morning. Lahat ng inaantok, magsabi ng amen. Bira, kasi simula ako pa lang eh. Lahat ng masaya at tatanggap ng himala, magsabing ako yun. Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Iwasan po natin na magkwentuhan. I want you to understand this morning the very important truth na gusto ng Diyos maunawaan, maintindihan nating lahat. Are you ready? This is the part 2 ng series about the 9 ingredients of love. Say it. 5 na sangkap. Pakisabi. Sa paggawa ng tinapay ay may itlog, may harina, may asukal, may asin, tama? At may mantika. Kainin mo yun individually. Napakasama ng lasa nun. But pag sama-samahin mo yun, at pag nailagay ito sa oven, sarap yun. Kaya po siyam ang ingredients ng pag-ibig, kasi ang siyam ay fullness of blessing. Pakisabi, fullness of blessing. Yung kabuuan, ano po, ay nasa siyam. Siyam ang bunga, siyam ang kaloob, at siyam din ang sangkap. At ang siyam na ito ay hindi isinulat sa Korinto Kapitulo 13, hindi para memoryahin, hindi para kabisaduhin, kundi ang intensyon ng Diyos, plano ng Diyos, ilagay ang siyam na sangkap na ito sa pagkatao natin para tayo'y mabuhay ng matagumpay sa mundong ibabaw. Sino sa inyo gustong magtagumpay? Lord, yung nagtaas lang ng kamay, wala, light na. Praise God. One more time. One more time. Praise God. So, the very heart of God in these 9 ingredients is to insert. Not only to insert, makita rin ng Diyos na ito'y nangyayari sa atin. Sapagkat ang lumikha sa atin, siyang nakakaalam kung anong ikabubuti natin. He knows our past
And most of all, He knows our future. Saan makikita ito? Last Sunday ay nag-preach na po ako sa inyo sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Ano po ang sabi? Pakilagay nga, mga totoy. Gising-gising kayo dyan. Number 1, ang pag-ibig ay ano? I can't hear you. Listen to me. Last Sunday, na-share ko sa inyo, so kung gusto niyo bumili ng CD, ay available po yan sa baba. Last Sunday, I shared to you about that God is patient. Love is patient. Ang pag-ibig ay matiyaga. Imagine that, mananampalataya o hindi mananampalataya, ano man ang religion niya, may mga tao talagang ipinanganak sa mundo na ang katyagaan ay nasa kanila na. Kaya may mga taong umunlad, sumagana, nagtagumpay, yumaman, kasi hindi lamang sila may sipag, meron din silang ano. At pag may tiyaga, may himala. Amen po ba? At makinig kayo, walang subject na mahirap sa estudyante kung may tiyaga. Walang bundok na mataas na hindi maaakyat sa tao may tiyaga. Walang mahirap na trabaho na hindi ito matatapos kung ang gagawa ay may tiyaga. Amen po ba? Ang lalaki na hindi makapag-asawa at laging nababasted ng kanyang nililigawan, gamitin mo ang tiyaga. Isang araw, bibigay din yun. Kahit alam niya, siya'y tatanda rin. Hello? At mapagbigyan na itong si Ponciano. Amen? Amen po ba? Walang malayo sa matyagang naglalakbay. Hello? Kaya ang tiyaga, pag ito ay nasa buhay ng tao, maniwala kayo, nasa pag-ibig ang tao yun. Matyagang magbasa ng Biblia, matyagang manalangin, at matyagang makinig-kinig siya. At pag yan ang nangyayari, nangingibabaw, nabubuhay tayo sa pag-ibig. At ngayon naman, siyam na linggo ko ituturo ito. Pangalawa, ang pag-ibig ay magandang loob. Pakisabi. Ang pag-ibig ay magandang loob. Isa pa. Ang pag-ibig ay magandang loob. Hindi pangit na loob, magandang loob. Sa English, love is kind. Mabuti ang pag-ibig, hindi masama ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay mabuti ang loob. Pakisabi, mabuti ang loob. Ipaunawa ng Holy Spirit sa atin ang kahalagahan nito. Una, ihinto tayo sa pangalawa. Tapos na ako sa matyaga. Pangalawa naman ay sa magandang loob. Listen to me. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na hindi marunong magtangi ng tao. Romans 2:11, God is no respecter of people. Walang itinatangi ang Diyos. Wala siyang paborito. Lahat ng tao, mahal ng Diyos. Pero ang mundo ay iba ang basihan sa basihan ng Diyos. Bakit? Ang mundo, listen to me, ang mundo, hindi natin maiaalis na nabubuhay tayo sa digdig na ang labas ang gumaganda. Ano bang tawag dito? Ang pilik mata nadadagdagan pa. Ang kilay naaahit at pinapalitan ng penkalpe. Hello? At ang lipstick, para hindi ka na mag-lipstick, pwede nang papulahin yan forever. At ang ilong ay talagang pwedeng
likuran at talagang hindi na magbago at matulis na yan magpakilanman. Napagaganda lagi ng tao ang kanyang harap. Ang buhok ay talagang nagagawang alasan ninyo o Nazareno ng Quiapo sa ulo. Ang tao ay napapaganda ang kanyang itsura. Kaya ang mundo ay ganito ang basihan nila. Tingnan ninyo to. Pag meron kang ganitong ganda, o presence of mind, please, yung mga nasa... Ang basihan ng mundo, pag meron kang ganyang ganda, pwede kang maging celebrity, pwede kang maging artista, pwede kang maging beauty queen. At kung ikaw ay nasa isang barangay at merong ganyang kagandang babae, tiyak lahat ng lalaki nandoon. Tama? At kung yan ay nasa college, tiyak yan ang muse ng buong universidad. Tama hindi? Kasi ang basihan ng mundo ay nasa pangharap na inyo. Pangalawa, hindi kami nagkakalayo ng dalawa. Pag maganda ang loob, maganda ang sinasabi. Pagbigyan niyo na, parang awa niyo na. Hello? Noong 26 years old po ako niyan. Pag ganito ang itsura ng isang babae at ng isang lalaki, please, tandaan nyo at huwag nyo kakalimutan. We cannot impress God by the beauty of our outward appearance. Hindi mo mapupukaw ang puso ng Diyos, hindi mo makukuha ang mabilis na pagsagot ng Diyos sa panalangin on the basis ng ating outward appearance. Hindi po ang Diyos, hindi nakalalamang ang pogi, hindi nakalalamang ang maganda, hindi nakalalamang sila sa harapan ng Diyos. Pindot. Pindot pa. Yan. Sino ba ito? Si Tom Cruise. Hindi ho ang Diyos nakabase sa pangharap na anyo. Bakit? Tatandaan natin, ang Diyos natin hindi nagtatangi. Kung ang basihan ng pagsagot ng Diyos sa mabilis na panalangin ay ang gandang lalaki, eh paano naman yung mga ganitong itsura? Huwag yan. Yan. Eh meron talaga naman nilalang na ganyan. Meron talaga sa mundo, may maitim, merong maputi, merong mataas, merong merong matangos talaga ang ilong at merong nakataob ang ilong. Huwag nyo nang hawakan ang inyong ilong. At kung yan nakataob, ipagpipray ko yan, tumihaya yan mamaya. Hindi po yan ang basihan, pindot pa. Ito po ang last 2-minute beauty. Kasi dadalawa na lang mo yung ipin. And lastly, listen. Binabalansin ko po ang katotohanan. Nakikinig po ba kayo lahat? Gusto kong sabihin sa inyo, hindi natin mai-impress ang Diyos dahil magaling tayo magsuot ng damit. Hindi natin mai-impress ang Diyos dahil ang puti ng mukha natin. Maputi nga ang mukha, may din mo ng leg at pati gilig-gilig. Hindi rin obra. Kapatid, hindi rin naman natin mai-impress ang Diyos dahil sa itsura natin kahabag-habag. Mali. Sa Diyos, makinig kayo, sa Diyos, maganda at walang itsura, maitim o maputi, maliit o malaki, sa Diyos ang tingin niya pantay. Hello? I said pantay. Kaya nga ang Diyos ang nagsabi, wala siyang paborito, wala siyang taong God is no respecter of person. Wala siyang itinatangi, walang malakas sa Kanya, wala sa Kanyang masyadong malapit, wala.
ano man ang itsura ng tao, ay hindi nakabase para matuwa Diyos sa kanyang itsura. Hindi ko naman sinasabi, after kung mag-preach, paglabas nyo sa bahay, paglabas nyo sa church, huwag na kayong magpaganda. Guluhin nyo na yung buhok nyo. Bakit? Pangit ang labas ko, pero ang ganda ng loob ko. Hindi rin pwede yun. Kinakailangan inside and out. Tingnan ninyo ang sabi ng Biblia sa unang Samuel. Ang unang Samuel, Kapitulo 16, ay merong ganitong sabi. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, God corrected Prophet Samuel. Alam niyo ba si Samuel ay makapangyarihang propeta. Sharp. Pag humingi ng kidlat yan, bababa talaga kidlat. Pag nagpaulan yan, uulan talaga. And yet, sa chapter 16, Samuel was deceived. Nadaya siya nung makita niya si Eliab. Pakisabi, Eliab. Sino si Eliab? 8 magkakapatid sila na anak ni Jesse, na ang bunso ay si David, ang pangalan ay si Eliab. Pinapunta si Propeta Samuel sa bahay ni Jesse kasi meron ng haring papalit kay Haring Saul. And when the prophet Samuel saw Eliab, nung makita niya yung taas, yung maskuladong pangangatawan, at yung itsura, kulang na lang korona at trono. Bakit nadaya si Samuel? Kasi sa chapter 8, first time nung makita ni Samuel, si Saul, ang pinakamatangkad na tao sa Israel, diyan siya nagbase. And God corrected the prophet and said, huwag mong tingnan ang kanyang taas. Huwag mong tingnan ang kanyang kakisigan, ang kanyang kagandahang lalaki at ang kanyang pagiging maskulado, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Tuloy. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. So it's so clear that we cannot impress God by the way we dress, the way, how handsome we are, how religious we are. No. O because meron tayong religion kinabibilangan, o dahil kami lang sa pinakamalaking sekta. No. God is impressed not because of our outward appearance. God is more impressed in you, in us, in the cleanness of our hearts. Ang Diyos ay natutuwa sa tao, hindi sa kanya sinusuot. Ang Diyos ay natutuwa sa tao sa ganda ng kanyang puso. Kaya nga ang Diyos walang itinatangi, walang mayaman, walang mahirap, walang pangit, walang maganda, walang mahirap, walang mayaman. Sa Diyos pantay lahat. Bakit? Sino man ang tatao lalapit sa Diyos, hindi mahalaga ang religion, hindi mahalaga ang ginawang mabuti. To God, what is important is our hearts. And God is looking not to your nose, He is not looking to your face, He is looking to your heart. Ang tinitingnan ng Diyos sa lalapit sa Kanya, hindi mo kagaling magtas ng kamay, hindi nakapikit at lumuluha. God is more after in the cleanness of our hearts. Kaya nga sabi ng Biblia, ang pag-ibig ay magandang loob. Yung siyam na sangkap, gusto ng Diyos ikabit sa tao ang pagiging matyaga. Bakit? Likas sa tao ang pagiging mainipin. Gusto natin may pila, gusto natin nauuna ng gugulan. Masakit. Awa! Bakit? Mainipin. Ayaw nating nahihirapan. That's why God made a 9 ingredients para ilagay sa buong pagkatao natin, at pag yun ay nasa katauhan natin, walang mahirap na hindi mo matatapos. Dahil may tiyaga ka. At pangalawa,
Wala namang masama na magpaganda tayo sa labas. Isunod din natin ang law. I said ang law. Panoorin niyo itong video to. Pag ito pinapapanood ko, lagi ako napapaiyak. Panoorin mo, video please. Naintindihan po ba ninyo? Naunawaan po ninyo? Mayroon talagang mga tao, hindi lamang ipinanganak na matyaga, kahit hindi mananampalataya. Pangalawa, mayroon talagang mga taong ipinanganak, likas na sa kanila ang tumulong. Likas na sa kanila ang magtanim ng mabuti sa kanilang kapwa. Sino makapagsasabi ng isang bata after 30 years ang itinanim na mabuti after 30 years yung 792,000 baht ng Thailand paid 30 years already. Alam niyo ang Diyos, pag nagtanim ka ng mabuti sa kapwa, hindi man bumalik ay salapi, hindi man ay bumalik ay tuwa. Hindi man ito bumalik ng 1 linggo, 2 linggo, 2 buwan, 4 na taon. Sabihin na natin 2 taon. Ang pagbalik sa mabuting ginagawa ay tumatapat kung kailan mo ito kailangan. At hindi lamang ito, ang Diyos ay ibinabalik niya to
Hindi lamang sa term ng pinansyal na nahahawakan, sa haba rin ng buhay. Meron kayong mga anak hindi nagkakasakit, hindi kayo nag-aaway mag-asawa, at higit sa lahat yung business mo ay patuloy na pinagpapala. Bakit? Ang magandang loob, maganda lagi ang iniisip sa Kanya. Ugaliin natin. Bakit? Tingnan niyo sabi ng 1 Peter. Kayo namang mga babae, kinakausap ni Pedro ang mga mananampalataya na babae na ang asawa nilang lalaki ay hindi pa mananampalataya. Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. At kung meron sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Yung kahit hindi mag-preach ang babaeng mananampalataya, sa kanyang asawang hindi mananampalataya, you can win them, you can bring them to the drink center, not because you are an anointed speaker or powerful teacher. No. Madadala mo sila, madadala natin sila sa ganda ng ating asal at ugali. May isang ebangelistang ginamit, apostle of faith, his name is Smith Wigglesworth. Nung hindi pa mananampalataya ang kanyang asawa, nung hindi pa mananampalataya si Smith Wigglesworth, pinagbabawalan niya ang kanyang asawang babae na umatin ng prayer meeting. Sabi ni Smith, ngayong gabi pag umalis ka, walang bahay kang tutulugan, isasara ko ang pinto. Mamili ka, Diyos o ako. Sabi niya, mahal kita asawa, pero mahal ko rin ang Diyos at dapat ko siya unahin. Matapos ang prayer meeting, isinara yung pinto, doon siya sa labas ng pinto, natulog magdamag. At kinaumagahan ang buksan ito ng lalaki, ang bugat agad ng asawang babae, "Good morning, honey. What kind of breakfast do you want this morning?" After nang sinabi ng babae yun, the heart ni Smith ay na-touch. No gospel sharing. No one-to-one evangelism. Mawiwin natin ang mga kaibigan natin. Hindi dahil sa galing natin magturo, mawiwin natin sila sa ganda nating makisama at sa ganda nating makitungo at sa asal na nakikita nila sa atin. Sapagkat ang ganda ay hindi lang sa labas, ang ganda ng gusto ng Diyos magsimula sa loob. At pag ito'y nasa loob ay gumaganda ang loob, lalabas yan. Amen po ba? Kaya mawiwi ng lalaki ng kanyang magandang asal, hindi na kanyang magandang damit, hindi na kanyang magandang lipstick, hindi na kanyang magandang kasuotan, o hindi ng kanyang magandang ayos ng buhok. We can win the unbelievers through our magandang asal. Yung ating inuugali, kahit hindi kayo magpaliwanag sa kanila, verse 2. Sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas. Ang inyong maging ganda, general yan. Peter is not only talking to the women. Ang ating daw ganda ay huwag panlabas lamang. Bakit? May isang matandang babae, nakakulay maroon ang suot, may gold pa rito nakatali sa gitna. Nakaupo sa jibab, nagro-rosaryo, lahat na makatingin sa kanya. Tinitingnan niya, baka-religyoso ng matandang ito. May sumakay na lalaki, nakapurpolyo, tinamaan ang kanyang hipa. Demonyo ka, hayang ka, mag-ingat ka. Sabi niyo, why? Kasi ang panlabas, nakakadaya. Ang panlabas, nakakalinlang. Ang pagiging religyoso at suot, nakakadaya. Pero sa Diyos, ang tinitingnan niya, hindi ang uniforme, kundi ang puso. Hello? Hello? Bakit? Sapagat sa Diyos, ang gusto niya, yung ugaling tama at pino. Sapat nang makita nila ang inyong mga Diyos at malinis na pamumuhay, ang inyong ganda ay huwag maging panlabas. Tulad ng pag-aayos ng buhok. Hallelujah! Ngayon, iba't ibang buhok ang makikita nyo. May unat, may kulot, may maiksing, may mahaba. May kulay green, may kulay yellow, may kulay... Wow! Orange! Parang parot.
Paraiso, Pilipino naman. Siya, humahatol ka na naman. Tama, masama aking kalooban. You know, what God is dealing to me in the last days, Arnold, stop judging other people. Instead of judging them, bless them. I said, bless them. Bakit? Ang mabuting ginawa mo sa iyong kapwa, hindi ka man umani ngayon, aanihin mo yan sa panahon na iyong kailangan. At ang makagagawa lang ng mabuti sa kanyang kapwa at makatitingin lang ng mabuti sa kanyang kapwa ay yung may magandang kalooban. Kaya nga sabi ng Diyos, huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok, pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. We cannot impress God by the branded of our clothes. Sa Diyos, kahit ang ating damit ay hindi maganda, kahit ito'y may sulsi, kahit ito'y sira, at kahit hindi ito bago, at ang puso'y malinis, Diyos natutuwa. Tingnan po ba, minsan ang panglabas na kasuotan ay pandaraya. Minsan ang ayos ng buhok, ang itsura ng mukha, ang ayos ng tindig ay pandaraya. If you want to know your real friend, kung gusto niyo makita ang tunay niyong kaibigan, gawan niyo ng masama. At pag nagawan niyo ng masama, sinuklian kayo ng masama, hindi kaibigan niyo. Ang tunay na kaibigan, nasaktan mo, hindi nagbago sa iyo. Yan ang tunay na kaibigan. At umaasa ako sa lahat ng mga senior ko sa inyo, sana naman, kung meron kayo nakikita kapintasan ko, sa dami naman ang nakita nyo, huwag naman yung kapangitan ko, kundi yung dami naman din ang nagawa ko para sa inyo. At anong sabi ng Diyos? Mga gintong alahas. May mga tao talaga kung magginto, pati ngipin ginto. No, lahat dito ginto, naninilaw, may hepa. Lalo na yung mga nung araw, galing ang tao sa Saudi, palakihan ng alahas, palakihan dito, para! Pero hindi nila alam, ang trabaho doon, napakahirap. Church, we cannot impress God by our outward appearance. Ang pag-ibig, magandang loob. Ibig sabihin, ang magandang loob, maganda ang lalabas. Pakisabi, magandang loob. Ibig sabihin, tama na pagandahin ang loob, pero pagandahin din ang labas. Tamang pagandahin ang labas, tama rin naman pagandahin ang loob. Kaya nga dapat, kung kayo lagi nagpapa-spa, lagi kayo nagpapa-massage, o nagpapa-scrub, o nagpapa-facelift, o tayo ay nagpapa-nose lift, o lahat ng lip. Grabe! Pagandahin mo rin ang puso mo. Hello! Pagandahin mo rin ang kalooban mo. Bakit? Sapagkat ang Diyos, ano man ang gawain mo sa kapwa mo, ang tunay na pagsamba, hindi lang pagtaas ng kamay, ang tunay na pagsamba, hindi lang pagpikit ang pag-aawit, ano man ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo kay Kristo yan at isang pagsamba yan. At ang gusto ng Diyos ay makita sa atin ang pag-ibig ay matyaga. Pangalawa, ang pag-ibig ay maganda ang loob. Iba yung tao na nabibigyan mo ng kabutihan. Amen po ba? Hinahamon ko kayo. Pag kayo'y nasa grocery at nasa cashier, at may nauna ho sa inyo, napansin nyo naman talagang hirap na hirap, kausapin nyo na yung cashier at sabihin nyo, Ma'am, huwag nyo nang kunin ang kanyang bayad. Charge it to me. Magtanim tayo ng mabuti. Sapagkat sa panahon, kung hindi ka magsasawa, ikaw ay aani. Bishop, hindi ko kailangan. Bishop, sa palagay ko, ako ang dapat taniman. Mali. Huwag na natin hintayin tayo munang bigyan. Magsimula kayo. Kasi hindi tayo aani ng balik na mabuti kung wala tayo. Hindi natin. Kaya naman pagbabasa ng
Biblia, kaya nilagay ang tiyaga para sa alamin natin. Kaya kayo nagpunta rito ng second service, kaya gumigising yung mga taga first service. Bakit? Nakatutulong ang simbahan para ang ating mga kabulukan, ang ating mga kapangitan sa loob natin ay mawala. And the Bible is the mirror. Tingnan mo ang salamin na to, kung ano yung tumingin doon, hindi nagsisinungaling yan. Tingnan mo ba? At ang salita ng Diyos ay may kakayahan. Ilagtan ang lahat ng natatago sa loob. Huwag niyo sabihin, ako'y exempted sa mga yan. I am also in the process of changing. Binabago rin ako ng Diyos. If you want to know me, ask my wife. Huwag niyo sabihin kami mag-asawa, hindi nag-aaway. Nag-aaway din ako kami. Pero di kami nagsasabunutan. Bakit? Lugi ako. Amen po ba? May tampuhan din ako kami ni Pastora. We are not perfect. We are just human. Amen po ba? At ayaw naman namin mag-pretend na napaka-sweet namin. Hindi kami ganun. Bakit? Sapagkat sa Diyos, ang maganda sa Kanya, hindi yung magka-holding hands na asawa. Sa Diyos, ang magandang mag-asawa, parehong may magandang kalooban. Amen po ba? Tingnan niyo, pag pumunta kayo ng Europe, punta kayo ng Amerika, dahil sa Europe, sakay kayo ng tren, nako, yakusa ng mga babae doon. Nako, lips to lips na lips ng mga babae doon. Very showy sila. Napaka-showy nila. Pero tingnan niyo, divorce at taas. Hindi naman sa Pilipinas. Nakakita ba kayo sa jeep na naghahalikan? Hindi, magka-holding hands lang. Hindi tayo ganun ka-brutal. Tinugtog na yung babae, puro star na. Asawa pa rin, asawa. Diyan naman tayo magaling. Diyan naman tayo kakaiba. Binubugbog na, asawa. Grabe. Amen po ba? Hindi tayo showy, pero iba tayo magmahal. Tingnan nyo itong 3 darling kong ito. 83, 84, 85. Praise God, malalapit na sa Diyos yan. At napakalapit na talaga nila sa Diyos. Amen po ba? Kaya sa yung katabi, ang maganda sa Diyos ko. Hindi lang yung panlabas. Yung nasa loob din. Kaya huwag tayong pagkadaya na may magandang kasuot o may magandang mukha. Maganda rin ang ugali. Sa opisina o sa anumang kumpanya, ang hinahire nila, yes, kailangan nila ang personality, kailangan nila ang good looking. Pero most of all, mas matimbang ang katapatan. Company are looking for men and women not only handsome, with pleasing personality, but most important is, yung mapagkakabilan. Ano pa rin yung beauty yun ang nasa loob? At ang Diyos ay gumagawa ng kanyang pag-ibig, inilalagay ito sa atin para tayo maging matyaga at higit sa lahat, maging maganda ang ating loob. Bakit? Pakisunod mo yung talata. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso. Pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso. Ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwang at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Tanyo lahat naman tayo may kahinaan. Pero ang napakabait ng Diyos, despite ng ating mga kahinaan, God is never give up on you. Sa gitna ng mga kakulangan, sa gitna ng mga pagkakamali, sa gitna ng mga kapalpakan, mayroon tayong Diyos na napakatyaga, 24 na oras, hindi tumitigil para baguhin at ayusin ang ugali natin lahat. Tingnan po ba? Tingnan po natin bakit. Bakit pag maganda ang loob? Tingnan nyo. Yung nasa Matthew chapter 15. Tingnan po ninyo ito.
Ito pong nasa Matthew 15. Matthew 15. Ang issue po rito, the whole chapter is about washing of hands. Pakisabi, washing of hands. Kasi ang mga Pariseo at mga Eskriba, pag sila'y kumain ng hindi naghugas ng kamay, defile na sila, marumi na sila. Grabe sila. Tingnan niyo yung religion nila. Hindi lang maghugas ng kamay. Kasama yun sa paniniwala nila ang hindi maghugas ng kamay at kumain. Madumi na yung taong yun. Kinumpronta ni Jesus yun. At tinanong siya ni Pedro, explain the parable to us. And Jesus said, are you still so dull? Jesus asked them, don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body? Sabi ni Jesus, sabi ni Pedro, hindi ko naintindihan yung sinabi niyo. Makinig ka, Pedro. Pati ba naman ikaw, hindi makaunawa. Ang pumapasok sa tao, maghugas man ng kamay o hindi, ang pumapasok sa bibig ng tao, bumababa lang sa tiyan niya, tapos inilalabas yan. Maghugas man ng kamay o hindi, walang ipinapasok na masama. Tuloy natin na 16. But the things that come out of the mouth come from the heart. Listen to me. Sabi ni Jesus, walang masama. Keep diniguan. Nasa Bayambang kami. Loko talaga itong mga riders. Bayambang mo yun. May patay. Walay natay. Sabi nung namatayan, ay, mangkini. Sabi ko sa isang sister na malapit sa akin, anong ulam? Gato. Alam niyo, patawarin niyo ako, sa patay hindi ako nakain. Tatlo pa ang daig, gato, dinuguan, at saka papaitan na. Pakiramdam ko, tinanggalan ng bitukat, yun ang nakainin. Kaya, pero matitigas ko itong mga kasama ko. Praise the Lord, wala akong patawad. Talagang mga riders so talaga sila. Attack! Kaya kung kayo ay namatayan, at kung naman ay bisita niyo, patay sa'yo, wait lang ako ng kain sa patawad. Kasi habang kinakain mo yung igado, naalala ko yung inaso. Tapos, di papaitan pa. Grabe! Kaya, forgive me, hindi ko talaga ako kakain. Ihandaan nyo na lang yung butito. Hallelujah. Listen to me! Walang pumapasok sa bibig ng tao na nakasasama na nakapagpaparuni. Ang napakasama sa tao, yung lumalabas, yung nasa loob. Pag masama ang loob, masama ang lalabas sa bibig mo eh. Bakit? Nanggagalit sa puso yan. Kaya nga ang Diyos, hindi katulad ng tao na tumitingin sa pangharap. Ang tinitingnan lagi ng Diyos ay ang malinis na puso. Amen po ba? Ang demonyo hindi takot sa krus. Ang demonyo hindi takot sa tao may religion. No. God, the devil is so trembling and afraid to those people who are and having a clean heart. Takot ang demonyo sa mga taong malinis ang puso. Yung walang galit, yung walang sama ng loob, yung walang kinaiinisan. Yung tao malinis ang puso, madali siya magpatawad. Bakit? For out of the heart come evil thoughts. Saan nagagaling ang masamang kaisipan? Kaya pag ikaw ay laging may masamang kaisipan sa kapwa mo, hindi tama ang puso mo. Nang isang araw, nakita mo yung kapitbahay mo, may dalang TV, laki. 50. Pangalawa, wow, bago naman ang sakyan. Ang iisipin mo agad, ang dumi ng isip mo. Drug Lord. Yung iba naman, hindi. Gambling Lord. Hindi. Sabi ng pangatlo, praise the Lord. Ang dumi ng isip natin. May nakita ang kapitbahay mo. Toyota ang bilit, pangit yun. Eh, nung pakialam mo!
magandang Mazda, sana yun lang ang pinili niya. Wala, sa totoo lang, inggit ka lang. Mind your own. Mind your own business. Pag malinis ang puso mo, malinis ang isip mo, pati lalabas sa bibig mo. Kaya ka kahit ang gamit bahay mo, sila ka ng lawani, ang kanyang TV. Wow. Wow. Wala ka na sasabihin. Eh, ang Pilipino, pag nakita ang kapitbahay, umuulan, umuulan, umuulan. Instead na magsaya, ano ginagawa? Kung ano-ano sinasabi. Siguro nangungurakot sa biyayar yan. Ang dumi ng isip nyo. You know, ito ay tinuturo ng Diyos sa akin sa huling araw. Ayoko na humangusga ng tao kahit ka-co-workers ko. Yung mga iba, dami nilang pinupost sa FB. Pati ba naman yung picture nila, ginaganyan ko ba? Hanggang sa pagtulog, hanggang lahat. Wala ako nag-comment. Bakit? I have no right. Nag-focus lang ako na makakatulong sa lahat. Amen po ba? I have no comment. Pakita niyo yung bagong sasakyan nila. No comment for me. Bakit? Kasi lalabas sa isip mo, yabang, yabang, yabang. Eh kung tama ang puso mo, ako mayabang, ako mayabang, ako mayabang. Kanyo, ang ganda ng religion, wala sa pangalan. Ang ganda ng religion, nasa ganda ng puso. Kaya mamaya, pag nagpunta kayo sa Robinson, naglatakad kayo, nag-enjoy kayo, nagsasightseeing kayo, nabangga kayo! Nasaktan kayo! Nagsabi sa inyo, sorry! No! Pasensya na! Pasensya na! No problem! Ito ba yung isa? Kanyang ugali. Bakit ang masamang kaisipan ay nanggagaling sa pusong masama? Saan nanggagaling ang pagpatay? Ang pagpatay dito, hindi yung pinaltok mo, hindi yung binaril mo, sinaksak mo, sinakal mo. Hindi! Ang pagpatay na binabanggit dyan, yung nagalit ka sa kapwa mo, mamamatay tao ka. Mamamatay tao tayo. Kaya may malinis na puso, hindi siya nagtatago ng sama ng loob, hindi siya nagtatago ng sama o inis o galit. Bakit? Kasi maganda ang puso. At ang pag-ibig ay magandang loob. Pakisabi, magandang loob. Panoorin niyo ito para mapapag-post ko ako sa clip. Panoorin niyo yung pangalawang video. Understand the message. And finally, a positive sentiment so it involves each What happened, Ivan? I'm really very tired. Really. Thank you for dinner, Mrs. Shaw. You're welcome. You can treat me as successful.
Alam niyo, ang pagtulong, hindi lang naman ho dito eh. Ano mang inspirasyon ang ating itanim sa ating kapwa, tutubo ito. Why Henry became successful? Because somebody believed on him. Instead na mamintas, instead na manira, pag maganda ang loob mo, wala kang gagawin, kundi ang makatulong sa iyo. Kapwa. Makapagpasaya ng iyong kapwa. Bakit? Sapagkat ang balik nito, hindi mo man asahan, hindi mo man to na asahan. Ang Diyos, hindi pwede magkaroon ng utang sa mga taong mayaman gumawa ng tama. Pakitabi niyo sa inyong katabi, alam mo, lakas niyo. Kanino ko pa napapansin? Ibang-iba ka ngayon. Nakakalakas yung ganyan. Nakakalakas ba yung ganyan? Amen po ba? Bawat umaga, bawat araw, maghanap kayo ng lalaki, maghanap kayo ng babae na pasasayahin. Amen po ba? Alam po ninyo, nung kami po ay mag-o-open po ako sa inyo. Nanood po kami ni Pastora ng sine. Sasamahan po si Pastora. Starting over again. Mga 10 minutes pa lang ho kami sa loob. Sir Marco, I love you. Kuminari mo yung cellphone ko. Sinagot ko, may mag-asawang tumawag. Siya, 8:30, 8:40 siguro yun. Pwede pa pumunta tayo ng Baguio City. Sabi ko, sir, bakit? Yung kapatid ko nag-video alatahan nila eh. So gusto niyang patanggapin. Sabi ko, sir, pwede ba bukas na lang? Binaba ko na. No problem eh siya. Di balik na naman ako kay Tony at kay Piolo. Sabi ko kay Pastor Eddie, man, parang gusto ko sumakma sa Baguio. Ikaw. Kaya lumabas kami dalawa kasi simula pa lang. Sabi ni Pastora, sayang yung 240 ko 280 pala. Kay 140 ang isa. Sabi ko, sir, tawag ako sa kanya, sir, okay siya. Sasama ko. Sasama ko sa Baguio. Tawag ako ng 3 riders. Sinuportahan nila ako. Umakyat po kami. Mag-aalas 11 ko po kami dumating ng Baguio City. Nadatnan ko yung kapatid na medyo matigas na ako. Pero nakakakilala pa. Sabi ko talaga, ang mission ko, patanggapin ko yung tao. Ang Diyos mabait. Ang huling natitira lagi sa tao, kahit koma na, yung kanyang pandinig. Sabi ko, sumunod ka sa akin. Kahit sa isip mo lang, sumunod ka. At nung nagawa ko yun, I said, mission accomplished. Nung bumaba na kami at nagko-copy, sabi nung tumawag sa akin, alam mo, Bishop, nung sinabi mo na bukas na, tinalungkot ako. Pero nung tumawag ka, at pupunta ka, na siya, nabuhayan ako. Alam nyo, kung ipinagpabukas ko pa po ang punta, namatay din kinabukasan yung pasyente. Kung nangyari ho yun, pinili ko pa si Piolo. Kami yung mag-asawa hiyang-hiya, convicted. At nag-text po ng umaga yung mag-asawa at sabi, Bishop, kinuha na siya nila. And I thank God
God gave me the right choice and the right judgment. Alam nyo, may mga pagkakataon, may isasakripisyo ka. Pero, ang mabuting ginawa mo sa Diyos, hindi ito kalilimutan. Isang araw, aani ka sa panahong hindi mo ito inaasahan. Kaya ako, nung nagpunta ako ng Biyernes sa bahay nila, dyan sa Bayambang, wow! Confident na confident po ako. Bakit? Last 2 minutes, yung kapatid nila, pumasok ng langit. At doon nga ako kasama ko sila. At doon may dinuguan, may kakain. At doon nga ako may ikato. Church, pag maganda ang loob, yayaman ka sa paggawa ng mabuti. Last video. Tingnan niyo ang kagandahan ng dalawang video. Shisha. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่น พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก พ่อที่พูดได้ แล้วก็เข้าใจหนูได้ จะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณไทยประกันชีวิตMeron mo anong pinakamahalagang tao sa buhay natin? Una yung ating asawa. Pangalawa yung inyong anak. Pasayahin natin sila, hindi yung patay na sila. Pasayahin natin sila.
habang kasama pa natin sila. Ang pag-ibig ay magandang loob. Kung katabi mo ang iyong asawa, katabi mo ang iyong anak, sabi mo sa kanya, Mama, I'm sorry. Mama, I love you. I hurt you. Nasaktan kita. Walang kasing sarap pag ang siyam na sangkap na ilagay magiging mabuting mamamayan tayo sa pagkasinan. Tumayo tayo. Pwede bang babae sa babae magyakapan lang? Makasampu kayo the best. Important to God is in the heart. And out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Love your children. Pagka ng Diyos
hindi pa ganap at hindi pa buo ang siyam na sangkap sa aming buhay. Lord, minsan nawawalan kami ng tiyaga. Lalo na po yung magandang loob. Naaayusan namin ang panglabas, nakakaligtaan namin ang loob. Dapat inside and out. Dahil pag maganda lang ang labas, para lang kaming nicho. Bulok ang loob. Para lang kaming simenteryo. Lord, ilagay mo ang magandang loob sa aming kaloob-looban. Ang ikalawang sangkap para umayos kaming lahat. Magkaroon kami ng kagandahang asal. Gumalang kami sa nararapat. Maging mayaman kami sa paggawa ng mabuti sa aming kapwa. Huwag kami laging negatibo sa aming kapwa, because people are hungry to be appreciated and to be encouraged. Lord, please, ayusin mo ang aming kaloob-looban. Sabi mo sa Psalms 51, verse 3, that you desire truth in the inward parts. Naghahanap ka ng katotohanan sa kaloob-looban. Lord, alisin mo yung mga magagaspang na ugali. Lord, alisin mo sa amin yung pagmamayabang, pagmamalaki. Lord, alisin mo sa amin yung painitin ang ulo. Lord, alisin mo sa amin yung pintasero. Madali kaming mag-judge. Lord, it's so easy for us to become critical, judgmental, negative. Lord, pag maganda ang ugali, maganda ang asa, pati lalabas sa bibig maganda. And will you please pray to God this morning? Lord, alisin mo yung mga pangit kong ugali. Come on, pray. Heart to God. A heart to Jesus. Lord, ayusin mo ang ugali. Ayusin mo. Lord, lahat ng kamay na nakataas, gawin mo kaming mga taong ang siyam na sangkap ay nagmamanifest. Ang siyam na sangkap ay nangyayari. Ang siyam na sangkap ay gumagawa. Kumikilos 24/7. Lord, we love you. Paglabas namin, magpasaya kami ng kapwa namin. Paglabas namin, make us an inspiration to others. Maraming salamat. Come on. Thank God. Come on. Pasalamatan natin ang Diyos ngayon. And may this message become rema. Laging magpaalala lagi sa atin. Lord, make us not only a good listener,
gayahin natin ang Diyos. Sa isang awit that describe the greatness and the beauty of God. You are beautiful beyond. Description. Yan ang Diyos. continuously overflow. And our prayer this morning, release patience and release kindness. Lord, gawin mo, pakawalan mo sa amin ang tiyaga, pakawalan mo sa amin, O Diyos, ang magandang loob. We bless you at lahat ng kamay na nakataas, na nakapatok sa katawang may sakit. Lord, inalis mo na 2,000 taon ang aming karamdaman at dumating sa amin ngayon ang kagalingan at ang may problema, O Lord, sa kanilang pamilya ay kikilos kayo ng napakatindi. Ang may problema sa panlalapig, gagalaw kayo at grabe. At lahat ng may hanap buhay at walay pagpapalain, lahat na kumating ang second service ngayong umaga, pinagpalang mainam at doon kami mabubuhay sa gitna ng iyong magandang kaloob. Ito ang ating dalangin sa pangalan ni Jesus.
Wala ngayon? Tutulungan ako ng Diyos na ngayon, mula ngayon, hindi na ako magiging pintasero. Basta tumingin ako sa kapwa ko at titignan ko agad sa kanya kung ano ang maganda sa kanya. Lipat naman ang kamay sa iba naman. Mula ngayon, ito, umatiin ko, basta may pagkakataon, tumawa ng mabuti sa aking kapwa. Saan man ako naroon. Amen. Amen po ba? Thank you.